Sabado ning aga magpuon alas 9 hanggang alas 9 ning aga. Anyway po, mayo ako ngunyan sa studio dahil nasa biyahe po ako. Pasiring po duman sa mga banwaan kang Garchi Torena, sagod po kang Karaman. Ano po, so dahil kay puhan ko makaabot duman ning alas 10 ning aga, I'm joining you po remotely habang po nasa biyahe. Pero maswerte po kita ngunyan dahil dawa mayo ako dyan sa studio. Pinaunrahan po ako kan duwatang amigo sa amiga na igwa pong mga katungdan duman sa pigaapod na Bicol Laban sa Korupsyon or BLK movement. At yan po, i-explicar ninda kung ano yan, and siguro po dawa kumawara na ako ng signal, pwedeng ipadagos kan duwatang matibay na amigo sin amiga para po maipaintindi sa mga tao ano ang BLK, ano tamay BLK, and paano po kamo maging kabali sa BLK, and ano ang gigiribon sa masunod na aldaw. Ano po? So ini po ang tututukan tangon yan. Pero bago yan, and bago ko po introduce ang duwatang kaibanan, ma-mention ko lang po, hali po kaya ako kasudma sa tulong probinsya. Nagpuon po kami sa Sorsogon dahil igwa pong ginibong Bicol Cooperative Congress. Ano po ang nag-host ang probinsya kan Sorsogon 2 years after na kita po ang nag-host dyan sa siyudad kan Naga. Naging matrayumpo man po itong Bicol Co-op Congress 2025, and in fact, ang sarota pong bisita si Ma'am Daisy Granada Giolin na chairperson kang Naga City Cooperative Development Council, and at the same time iyo po ang co-convener ka mga cooperatives sa BLK. Kaibanan ko po siya duman sa ginibong Bicol Cooperative Congress, and siguro very timely man ini dahil ngunyan pong October itong pigaapod na Cooperatives Month, kaya nagsiselebral ang bilog na nasyon para po sa satuyang mga kooperatiba. Si Pandua po after Sorsogon, naglukso kami sa Camarines Sur, magpuon pong Tigaon, nagpasiring po kami sa Lagunoy, and from Lagunoy nagbalik sa Tigaon hanggang po nag-attend na kami kay itong special na okasyon. Duman po sa premier ming paghirilingan sa Tigaon, igwa po mga bisita hali sa PNP region, as in PNP Tigaon na nakaulay ta, dahil mga bisita sinda ni Congressman Arnie Fuentebella. Pero after that po nakifiesta kami. Fiesta po duman kina Mayor Pilapil, ano po. So si M1 saka si dating Mayor Delphine, sagud si Mayor Diego, sinda po nag-imbitar sa to kaya nakadyan kita. And then nagsoma man po State of Municipality Address, ito pong sa tong padangat na mayor dyan sa Banwaan Cantigaon, si Mayor Eugene Fuentebella. Bago po kami nagdalagan, pasiring giraray sa Legazpi dahil ito pong pigaapod na Albay Movement Against Corruption, AMAC. Ano po, sindaman po naglansar kan sa indang movement duman sa probinsya kan Albay. So, iyan po si mga pigkasiributan ta, mga nakaaging aldaw. Kaya ngunyan po, naugma ako na nakaibantan duwatang bisita. Primero po, ansa ko yung amigo si Bel Nachor na yung pong lead convener kang BLK. At the same time siya po, if I'm not mistaken, ang executive director kang Naga City People's Council. Yaon man po si Madam Daisy Giolin na iyo po ang chairperson kang Bicolanas Cooperative, and at the same time chairperson man po kang Naga City Cooperative Development Council. So maray na aga po sa Indonduwa, and siguro po mainot si amigong Bel, and then after that ipasa ta po kay Madam Daisy. Good morning po. Maray na aga sa tuyang mga parantabay. Salamat po sa onra asin tiwala na itinao po sa kuya asin sa kuyang kaibahan ngunyan digdi sa programang Bungkaras. Good morning Bel. And of course yaon si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, maray na aga po. Marhay na aga, Bong. Na-miss bitulo si kangunyan, pero harayuon ka palan, iniyo ang power kang media. Garoya ako sa sa kataid mi, and salamat sa pag-imbitar asin makaheras kita ngunyan sa programa kang Bungkaras. Iyo po, Ma'am Daisy, kumusta po ang sa imong impression kang nakaaging Bicol Cooperative Congress na pig-host kang probinsya kan Sorsogon?
Oh, maugma. Maugma enot sa gabos dahil oportunidad ito for the Naga City Cooperative Development Council to shine. Kasi ang Yes. sa tuyang theme was tourism, and you know what? Kita duman ang most colorful presentation. Oh, wow. Nakakapakita Congratulations. Nakakapakita ng cash award. Oh, sige po. So, At si it was- Blowout, sabihan na sa oo. inyo kung ano ari. Oo. It was also another opportunity na nahiling taang puwersa kang cooperative sector. The attendance was so good. There were, I think, around 800 individual participants coming from all over the Bicol region. Bicol region. Po, very interesting dahil nahiling ko po sa datos na pigpresentar kang CDA, Cooperative Development Authority Region 5, na igwa pong more than 100,000 na miyembros ang mga kooperatiba sa bilog na Bicol Region. And ang pinakadakula po dyan yaon po sa probinsya kan Camarines Sur. Gustong sabihin, dakol na cooperatives, dakol na miyembros kang cooperatives. Kaya po, as I always emphasize it, dapat po manoda na ka mga decision makers na tawanan ng atensyon, respeto, suporta ang mga kooperatiba dahil ini po sarong bilog asin dakulang puwersa. Ano po? Yes, tama Yeah. ka dyan, So anyway, Bong. siguro po dahil halipot lang na maraining panahon na magkakairibanan nyo na naaga. Pero may po akong message na sana po labaan ining programa. Pero po ngunyan siguro hanggang 30 minutes lang ang kaya ta, but eventually pag kinaya ta na magibuhuntang 1 hour. So habang igwa pa po kitang more or less 18 minutes pag urulayan ta. Ano po ba ang BLK, and then ano ta kaipuhan magkaigwa kay ni? Ano ang mga gigibuhon and paano magbali para po maging part ka ining Bicol Laban sa Korupsyon Movement. Sir Bel, baka po pwede mong punan yan. Ayo tabi, Wang Sek, thank you so much. Ining BLK, acronym ini kan Bicol Laban sa Korupsyon. So, aramtaman baga na puon kang nagputok an iskandalo sa national level manungod sa mga corruption issue sa flood control. Tanyog kita digdi sa lokal. As in, kadakol na mga organisasyon, civil society organization na medyo so iba na susupog magsabi na habo ninda sa arog kani. So kaya ginustuta na magkaigwaning sarong platform tangani na si gabos na sa tuyang mga kaungisan, kaanggutan, asin mga maray na ideya na gustong iambag sa tuyang gobyerno ay igwasin ng lugar para mapagbugtakan. So ini pong Bicol Laban sa Korupsyon saro po ining iribahan nin manlain-lain na organisasyon sibiko pinunan tadigdi sa Camarines Sur tangani na magkaigwa kita ning sararong boses. Bako na lang itong sigisan ang posta sa Facebook or sige ang mga posta ning kanya-kanyatang opinion. Baka kaya ini mga saradit na boses taday manadadang ug kan mga nanunungdan. So kaya kaipuhan pag sararoon ini. So kaya namok na binilog taan Bicol Laban sa Korupsyon. And by the way, Naga City People's Council bako lang po siya ang minakomponer kay ini. Kaya kay bantaman digdi si Ma'am Daisy na cooperative bilang saro sa mga co-convenor kay ning grupo pong initabi, Bong. So, bali ini po multi-sectoral, ano po, igwa pong iba-ibang sektor na may mga co-convenors, yan po ang pagkakaintindi ko. Kaya nga ni po yaon si Ma'am Daisy. Si Ma'am Daisy po, I'm not sure kung ang pig-represent niya lang po is si cooperatives or pati po ang mga kababaihan dahil sa man po siyang sa mga kumbaga institusyon na nagre-representar kang interes kang kababaihan sa Bicol. Ma'am Daisy? Yes po. Kung pwede nga ni gabos na sektor maalok ta, pero sa ngunyan po bilang iyo ang sectoral chairperson kang cooperative sector sa Naga City People's Council and at the same time the chairperson sa Naga City Cooperative Development Council, and personally as the chairperson of Bicolanas Agriculture Co-op na komponido po ning gabos kababaihan, bitbita po ang boses kang sektor lalong-lalo na kang kooperatiba na sa hiling ko po
akmang-akma, swak na swak. Dahil kita sa BLK, ako bilang co-convenor, naniniwala po akong maray na igwa kita ning pananagutan bilang mga leader na magbantay. As in, iboses kung ano ang satuyang opinyon. So, tamang-tama po, sabi ko nga ni, swak na swak. Dahil sa kooperatiba po, importanteng maray sa sarong leader na maging matapat. Kasi Iyo po. ang gusto ang satong kaeribahan ng mga miyembros, nag-aasenso man. So, kaipuhan tang magbantay sa paggastos kang mga pondo. Kaipuhanan taning transparency. Iyan po ang sarong proud ako bilang sarong co-op leader dahil sabi tangani, duman sa cooperative pledge tabaga anubong, alone Opo. I am weak, but with others, I am strong, strong. and can still be stronger. So kaipuhanan po kita na magkasararo sa pangapuda na inikang BLK. Sir Bel, if I'm not mistaken, rayaon po sa BLK itong mga sektor kang Jóvenes, para UMA, Tama para po. Sira, Labor, and so on so forth. Ano po? So ang hapot, ano po ang pagkakaiba or siguro kung pagkakaiba basis of unity lugod between kang BLK sagkod po ito bagang 1 trillion march because ang understanding ko ito pong 1 trillion march nag-evolve naman bilang sarong movement. Nadangog ko po kaya si sarong convener, si convener Johanna Ramores, ang sabi niya sa kuya, ini po ang BLK pasiring duman sa direksyon na maging saro siyang anti-corruption watchdog sa bilog na Bicol region. Baka po gusto mong ma-explicar ang bagay na ito. Opo, tama po iyan. In fact, ang nangyaring Trillion March ka nakaaging Oktubre 1 ay dakulang advent para mabukasan ang mas mahiwas na pag-uurulay. Alagad, importanteng mabanggit ko tabi buwang na sa manlain-lain na sektor na ini, naturalmente na igwadigdinin mga bagay, mga biases na nagbabanggaan sa labang saro. Pero ang mahalaga kaya digdingon yan, itong dawa man lain-lain ng bias na ini, nagkasurundo sinda sa sarong bagay. Iyon na kontrahon ang padagos na pagdakula kan korupsyon sa satuyang gobyerno. Kaya nagkasundo sinda sa mga nagkaperang puntos na iyong ipapadagos. Tama ka po na ini po sarong anti-corruption. Pero nililinaw kang grupong ini na igwa lang kitang limitasyon dahil day tamang kayang sakupon gabos. So kung mabanggit ko ang nagkaper ang mga puntos, primero, ang grupo ni Bicol Laban sa Korupsyon nagkasurundo na dapat itong mga nagharabon kan resources kan sa tuyang gobyerno ay dapat makulong. So, aramtaman na kung dapat iyan makulong, kinakaipuhan may due process man giraray. Kaya, dahil tulos ina-assumer na itong mga nasasahutan ay guilty tulos sa mga akusasyon. Panduwa po, tabi, bong, kasurunduan na kaipuhan tangaring mabukasan ining mga proseso sa laukan gobyerno. Kaipuhan itong Freedom of Information Bill or Law, kaipuhan po talagang maisa lay na iyan. Tangani na ang gabos na transaksyon, national man o lokal, ay masirip kan daw ordinaryong namamanwaan. Bakong arog nga ni ka itong nakaaging termino po baga kang administrasyon, daw itong SALN, grabing pasakit ang naidagdag sa tuya para ma-access yan. So yan si Pandua. Si Pantulo Tabi ay itong magkaigwa ang lambang syudadano or namamanwaan nin diretso para bulat-laton itong mga dokumento sa gobyerno na may koneksyon sa darakulaon ng mga programa or proyekto na binubuhusan ning pondo. So mayo ka kitang ibang pwedeng mahilingan na reference kundi si mga records. Kaya, kung mayo kitang mga mapagbabasihan kaiyan, puro lang kita kaini mga espekulasyon. So kaya, kung ang ginagamit ang record hali man sa gobyerno, siyempre, yaon man dyan ang kredibilidad kan impormasyon na sa tuyang ginagamit. So bako lang siya gibo ni Marites. Tama. Pang-apat, Sige po, go ahead. Ang pang-apat po iyon na
pinagkasunduan na ano man na forma ning klase ning pork barrel o da dati PDAF or ngonya na naman si unprogrammed ano po kayan allocation. So kay nakaipuhan po ibasura iyan. Tanda tamo niya na 2026 na budget, igawan po giraring dakulao na bilyones na kantidad sa unprogrammed fund. So ini ang mga lugar kung saan kinakawatan kita kan sa tuyang mga leaders. Minsan ang madunong dayo man ma-appreciate sa sayang dunong kundi sa sayang pagiging tuso, yan ang nagiging ano sa tuya disbentahe. Correct. Sinda si mga halas kan kan inot na istorya sa tuyang Biblia. Yeah. Well, siguro itong sarong punto na gusto ko maintindihan. Nakaulay ko po si Father Tria na saro po sa mga national convener kang 1 trillion na march. Ang sabi niya nga ni, garo ang malinaw is that may parehong obheto ang 1 trillion march movement, sagkod po ang BLK, na labanan ang korupsyon. Ang BLK nga lang, limited siya hanggang sa region. Pero ang sabi man ni Father Tria, ang kaibahan, ito po dang 1 trillion march, mas prayerful sinda. Gustong sabihin, ma-focus sa values, sa pag-reintroduce ng mga kaipuhan na values ng leaders. Pero ngaya itong pag-file ng kaso, paghanap ng mga ebidensya, garuyaon yan sa BLK. Yan si explanation niya sa kuya. Alagad, malinaw daan na kung ano man ang mga paghiro, mairibanan itong 1 trillion march sa movement, sagkod po ang BLK. Ma'am Daisy, ano po sa hiling mo, kaipuhan magbali ang sektor? Halimbawa, arog ka mga kooperatiba, sa arog ka ining bagay. Because my understanding is that supposedly po, limited ang involvement kang mga cooperative sa politika. Although this is not just politics, this is about anti-corruption. Pero sa hiling mo po, ano ta dapat magbali ang mga kooperatiba sa arog kaining paghiro? Thank you, Bong, sa hapot na yan. Ang sistema ta kaya ngunyan, ang sitwasyon, naihiling ta na kaipuhanan ang cooperative sector dahil parte ang cooperative sector sa bilog na sistema. E nagtutubod kita ngunya na ang korupsyon nauna mismo sa sistema. Grabing pag-abuso sa kapangyarihan. And ang cooperative sector, dahil maiiwasan na apektado kayan. Dahil ang mga kooperatiba, naghahanap buhay. Business sector yan. Imbuento yan sa pagdaraning development sa komunidad. Apwera kang sa tuyang pagdilihensya ta nagbe-business kita. Igwa po ning mandato ang sa tuyang ahensya kayan, ang Cooperative Development Authority, taon-taon hinihiling kung sa satuyang lagaganan siya, igwa kita dapat ning alokasyon para sa inaapuntang Community Development Fund. And iyan Community Development Fund na iyan kang mga co-ops, dahil po iyan pwedeng kurakuton. Dahil iyan po talagang pighihimayang kang sa tuyang mga external auditors. Igwa kita dyan dapat ning pondo para sa edukasyon. Siring man saka mas dakulang senaryo, arog kang bilog na Pilipinas, dapat iyukutaan na yan ang pinakamagayon na transparency. Ang co-op day pwedeng mawara because sa pagtubod ko, saro siyang perfect example ning sarong transparent, democratic, tapat na pagheheras asin pagbibenepisyo sa gabos na sabihon tang ganansya kang sarong co-op. So, Very well said, Ma'am yes Daisy. po, economically, grabe ang kontribusyon kang cooperative sector. Thank you, Ma'am Daisy. Magayon po yan sinabi mo. And sana po ma-realize man ini kang ibang mga sektores na dahil na kita pwedeng magbulag-bulagan sa kaday maggirong sa mga nangyayaring ini. Ano po? So, Yes, Bel, po. para po duman sa mga future activities kang BLK, ano po ang mga ilulook forward ka mga tao na pwedeng gibuhon indo digdi sa satuyang probinsya sagkod sa ibang probinsya sa Bicol? Opo, salamat po. Sa ngunyan po, padagos ang pag-uurulay kan grupo, pero iguanan din mga nadeterminaran na mga petsa para sa pagpapahiwas kan paghiro na ini. In fact, sa maabot na pitsa 28, ngunyan na Oktubre, ilulunsar mi po ining BLK. Tangani na mas maaraman pa kang iba na igwang nag-exister na arog ka ini.
As in, may mga partisipasyon man po ang BLK sa ibang grupo na naghihiro para sa paghiro kan simbahan. Dahil tama itong sabi mo po kasubago, kung ang simbahan ay nakatutok duman sa aspeto nin pagtubod, kabalian pag-aksyon, ang BLK po siring man. Since kadaklan man digdi ay puros mga Kristiyano, mga Katoliko, so da itaman hinahali itong siring kayan. Alagad mas tinatawan doon, sabi nga ni kayan, ang pagtubod ang mayong paghiro ay gada na pagtubod. So kaya isinasabuhay ta itong pagtubod na ito. So kaya ini po tabi bong na mga aktibidad na nakalinya sa ngunyan, gusto tang gamiton ang social media tangarig na maging imbwelto ang lambang saro. Dawa mayo kang organisasyon, dawa individual ka, pwede kang mag-take part, pwede kang mag-participar digdi. So in fact may podcast man na ilulunsar ang BLK, si launching sa October 28. Gigibon po yan sa sarong eskwelahan digdi, dakulang eskwelahan digdi sa Naga. And pagkatapos po kayan iguanin pagkakaiguan ng covenant signing, gigibon ta siya sa bukas na lugar excuse me, sa bukas na lugar, baka sa plaza tangarig na itong mga daing direktang access sa grupong ini, mas magiging harani para sa inda kung yaon sinda sa pampublikong lugar, as in duman magka hirilingan, as in magkapariliwanagan. So iyan tabi Sir Bong ang mga importanteng schedule tamo niyan. Iya po. So siguro si mga gusto pong mas makaaram ng mga detalye kang BLK activities, pwede po nindong sundan itong sa indang page sa Bicol Laban sa Korupsyon BLK sa Opo, Facebook. tama. Ano po para sa mga announcements nila. Anyway, igwan na lang po kitang 3 minutes, so siguro po Madalion ma-wrap up kita. man. bitin na bitin. Pero mapadagos kita siguro sa sunod na episode, tangani pong mas mapag-urulayan tayo ni. But final words po siguro Ma'am Daisy, and then after that, Bel, bago po kita magpaharap. Okay, so bago po ako magpasalamat, Na-warm up pa sa nakita Ma'am Daisy. oo nga, ang pangapudan ta na lang po, sabi nga ni Kasubago, ang pagtubod na daing action is a dead phase. So, ini pangapudan, this is a call na, ini ang panahon po na ipahiling ta na makihiras kita, magbalik kita, inaapudan ta po ang mga individual na mga cooperators, as in iba pang mga kooperatiba, as in gabos na mga organisasyon ng iba-ibang sektor, na magi po kitang parte kaniyong Bicol Laban sa Korupsyon or BLK. So, gusto ta po baga maging tapat, may hustisya, arugang pinapangabudan ta, para po sa tunay na kauswagan, karahayan kang sa tuyang banwaan. So, salamat na marhay, Bong. Ano man na oras, okay kita dyan na magbungkaras. Salamat po Ma'am Daisy. Salamat. Bel? Siring man po sa parte ka na civil society organization, which kaibanan man nga si Ma'am Daisy. Giraray po, ang direksyon kay din sa tuyang paghiro ay kinakaipuhan conscious effort. Bako lang itong nakikisakay na maribok lang kita dahil yaon sa Facebook or kaya dahil kita nahihiling or na direktang nadadangog. Mas critical po sa ngunya na while gusto ta mag-contribute para mawara ining corruption sa national level, kaipuhan tutukan taman ang lokal na level. Kaya ang direksyon ta, call to action ta, makibali. Parehas sa esensya kan kooperatiba, makibali sa mga paghiro na ini. Dahil direkta or indirekta, makikinabang kita ka ini. In fact, sa mga masunod pong aldaw, ginugusto ta na siglambang munisipyo ay magkaigwa po nin mga volunteers of monitors. Tangani na ang lambang programa sa lambang lokalidad ay igwaning magbabantay. Ang pagbantay ni bako na para maghanap ng sala. Kung may mahiling na sala, so kaipuhan tuyawan. Alagad kung may tama, kaipuhan man na umawon. Oo. So kaya inian sa tuyang call to action po. Gabos po kita may obligasyon. Dahil kita pwedeng magturog-turog sana, kinakaipuhan, bumungkaras kita. Tangarig may ambag kita sa tuyang komunidad. Salamat Ma'am Daisy, salamat Sir Bel. Siguro po si mga nag-aantaba, the way, gini pong BLK, ni mga conveners sa Kamsur,
Iguana sa Albay, and looking forward po kita na mahiling sa iba pang probinsya na magbuo naman, and magayunan po ang nangyayaring collaboration. It's 9:30. Pasensya na po kamo, tahalipot sa naan sa tuyang programa, but looking forward sa masurunod, pag-urulayan ta mga importanteng bagay sa sunod na Sabado. Istorya ko po sa indo itong mga nangyari kang Bagyong Christine. Hopefully makaibanan ta si mga parasira na nagtabang sa to mag-rescue ka mga oras na ito. So liwat sa masunod na Sabado, alas 9 hanggang 9:30 in the morning, magbungkaras kita. Diyos mabalos, maray na aga sa inyo ka, boss. Maray na Radyo Guapito.